Hello ma'am, sir. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng idea kung alin nga ba ang mas magandang piliin pag kayo ay mag-avail ng home loan. Yung short term ba or yung long term? I-differentiate natin ang dalawa at gamitin natin ang applied to principal na technique. Simulan na natin. Maraming mga home buyer ang gustong piliin yung short-term na home loan pero nagkakaproblema sila kasi hindi sila ma-approve. Simply because malaki yung required gross monthly income kasi malaki yung monthly amortization kapag short-term na home loan. For example, kung ikaw ay nag-loan ng 2 million, kapag 5 years loan term yung pinili mo, ang estimated monthly amortization niya nasa 39,000. Yung estimated gross required monthly income is nasa 135,000. On the other hand, if yung pinili mo naman is yung 30 years na loan term, ang monthly amortization niyan is nasa around 13,000 lang. Yung required gross monthly income naman is nasa around 44,000. If in case ang sweldo mo ay nasa 50,000 per month, obviously hindi ka qualified sa 5-year loan term, pero qualified ka naman sa 30 years na loan term. Yan ang isa sa mga disadvantage kapag pinili mo ang short-term na home loan. Kasi malaki na yung monthly amortization, malaki pa yung required gross monthly income. Pero if in case qualified ka, ang advantage naman ng short-term loan is maaga siyang fully paid at maliit lang yung mabayaran mo na interest. Pero remember, meron tayong advance payment na applied to principal technique. Kung gusto mo talaga yung 5-year loan term, pero sa 30 years loan term ka na qualified, walang problema. Panoorin mo lang ang video na to para ma-enlighten ka. So ngayon, i-example natin yung 2 million na home loan mo with 7% interest rate. Ito. Try natin gamitin yung 5 years loan term kasi yun yung gusto mo. Yung monthly payment yan is nasa around 39,602. 39,602.40. Remember, yung monthly payment na yan is hindi pa natin kinonsider yung mga insurances, yung MRI at saka yung fire insurance. Hindi na natin kinonsider for simplicity ng video na to. Ngayon, try naman natin yung 30 years na loan term kasi doon ka qualify, di ba? 30 years. Okay? So, yung estimated monthly payment niya is nasa 13,306.05. So, ang gagawin natin is kukunin natin yung difference ng 39,603 at saka ng 13,306. So, kukunin natin yung difference, 39,000 minus 13,000. So, try natin na yung difference na to is applied to principal natin. Titingnan natin kung magiging 5 years lang din ba matapos yung loan term na 30 years. Remember, 30 years to ang gagawin lang natin is mag-apply to principal tayo gamit yung difference na 26,000. So, ito, 26,297.5. So, copy paste. Then, dun sa mga 5 years, dito. Okay, so kung makita nyo, nag-zero siya dito sa 5 years. Ibig sabihin, tama nga. So regardless if 30 years yung nakuha mo na home loan, pwede mo pala siyang i-fully paid ng 5 years na same amount dun sa estimated monthly if 5 years yung i-avail mo. Para sa akin, ang conclusion ko, mas magandang piliin yung maximum na loan term, yung 30 years, yung mga ganong terms. Kasi flexible payment siya, maliit lang yung monthly amortization, maliit lang yung required income. Ngayon, kung gusto mo namang lakihan yung bayad mo, pwede mo namang i-advance payment applied to principal para mas maaga siyang ma-fully paid. While if kung pipiliin mo yung short term, let's say 5 years na term, fix na talaga yung amount yan na monthly payment. Pwede ka magdagdag pero hindi mo siya pwedeng babaan. For example, yung 39,000, obligado ka talaga na babayaran mo yung 39,000 monthly. Hindi ka pwedeng bababa dyan. Para sa akin, okay lang yung 5 years na term if confident ka na kaya mo siyang bayaran. Pero kung gusto mo yung flexible na payment terms, I advise you na piliin mo yung maximum. Kasi if in case na magka-problema ka, may emergency, maliit lang yung obligado na babayaran mo, yung 13,300.
Kasi yung dagdag is voluntary lang if gusto mo mag-advance. So, yun lang. If nagustuhan mo ang video na to, feel free to like, follow, and subscribe. Thank you.